Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Julius Polvera. Sinare niya ang pahayag ni Auntie Claire Castro sa pagkahuli ni Saldico. Ito ang pahayag ni Auntie Claire. Tandaan natin na si President Ferdinand Marcos Jr. ang kauna-unahang presidente na nagpahuli na nagpahuli kay Saldico sa ibang bansa na hindi nagawa ng mga Duterte, kaya isa itong achievement na masasabi natin. Ay, nako. Ito, basahin ko yung buong post. Nagbigay ng pahayag si Claire Castro kaugnay sa napaulat na pagka-aresto ni Saldico sa ibang bansa na ayon sa kanya ay maituturing na isang mahalagang hakbang para sa kasalukuyang administrasyon. Ayon kay Castro, sa ilalim ng pamumuno ni Ferdinand Marcos Jr., ito umano ang kauna-unang pagkakataon na may isang personalidad na naresto sa labas ng bansa. Isang hakbang aniya na hindi nagawa ng nakaraang administrasyon. Wala namang masyadong nakawan yung mga previous administrasyon. Wala talagang maaresto. Ito administrasyon ni Marcos Jr. Pinabayaan niya na paglaruan, balahura o I don't know, yung pinabayaan, most corrupt budget in our nation's history. Hindi daw yung 2025 mas corrupt pa daw yung 2024. So, 3 taon na budget. 2023, 24, and 25. 1.45 trillion. Pinabayaan lang ng Pangulo na lustayin ng mga mambabatas. O di, siyempre, may huhulihin. Dahil pinabayaan niya na isingit, pork barrel, insertion, whatsoever. Ano ba ito naman sa Auntie Claire Castro? Napaka-accomplishment hungry. Binigyan diin pa niya na ang naturang operasyon ay maaaring ituring na isang achievement ng pamahalaan, lalo na sa aspeto ng pagpapatupad ng batas laban sa mga individual na may kinakarap na kaso kahit pa sila ay nasa labas ng jurisdiksyon ng Pilipinas. Gayunpaman, sa kabila ng mga payag, wala pang nilalabas na kumpletong detalye ang mga otoridad hinggil sa umano'y pagkakaaresto. Kabilang sa hinihintay na linawin ay ang eksaktong lokasyon ng operasyon, pati na rin ang kasong kinakarap ni Ko. Samantala, inaasahan na maglalabas ng opisyal na pahayag ang iba't ibang ahensya ng gobyerno upang kumpirmahin at linawin ang buong pangyayari. Patuloy naman umaasa ang publiko na mas malinaw at kumpletong impormasyon upang lubos na maunawaan ang insidente at ang mga susunod na hakbang ng pamahalaan kaugnay nito. Sige na nga, congratulations! Marcos Jr. Administration, accomplishment, nahuli nila Saldico as if sila'y nakahuli. Kung totoo man, parang ano lang ito, nagkataon lang. Nagdra-drive daw si Saldico. Nung sinita ng pulis, random pagsita, police ba? I think German border police. Wala siyang maipakitang enough travel documents. Sinasabi na may Portuguese passport siya. Kung totoong meron, di pinakita niya yung Portuguese passport. Philippine passport man ang ipinakita, cancel. O yun, hindi tinanggap, hindi pinapasok sa Germany. So ito ngayon ang malabo nung na-checkpoint siya o na-hold siya ng German police, border police. May proper turnover ba from German police to Czech police? Kung meron sana, edi ang Czech police, meron na silang
pahayag na yes, nasa amin si Saldico. Walay. Ang Czech Police, Presidium ang tawag nila doon. Czech Police Presidium, walang detalye. Sabi nila sa mga nagtatanong, punta kayo sa Ministry of Justice dahil sila ang may hawak ng mga ganitong kaso. Ang Ministry of Justice, wala rin. Wala kaming informasyon. So ano ba talaga, Auntie Claire? Yes, accomplishment talaga yan kung totoo. Sana nahuli na, sana mapabalik na, sana mapakulong na natin si Saldico para at least meron ng sense of justice. Nasubukan nyo bang nanakawan ng pera? Ako, yung na-scam. Nasubukan ko. Mabuti na lang yung nag-scam sa akin, nahuli, nakakulong. O di, may sense of justice. O ito, Saldico, in-scam tayo. Ninakawan tayo. Kaya, matutuwa ang sambayanang Pilipino kung talagang nahuli na siya at mapabalik siya dito para harapin ang kanyang kaso. Kailang sa ngayon, malabo. So, Auntie Claire, ayusin niyo muna. I-reserve lang muna namin ang aming palakpak at congratulations. Konfirmasyon lang sa Czech authorities, yun lang. Ministry of Justice, Ministry of Foreign Affairs, yung police nila doon, kahit ano, basta galing doon. Kasi kung galing lang sa Pangulo, hindi, I'm sorry, hindi na ako maniwala sa Pangulo. Halos lahat ng sinasabi ng Pangulo, iba ang sinasabi, iba ang nangyayari. Ganun na ang pagtingin ko sa Pangulo. Kahit si Auntie Claire, wala na rin akong mapaniwalaan na salita niya. Puros propaganda. O, tingnan mo. Duterte, ikinabit na naman niya previous administration. Anong huhuliin ng previous administration? Na wala mang talamak na korupsyon yung mga previous administration. Ngayon man lang nagkaroon. Eh di siyempre, may huhuliin dahil may nagnakaw, may tumakas. O may tinatakas pala. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ang natagaan na mo og yero, so mag-atop na ni siya karon. So mo na ni ang iyang gipatindog nga balay nga iyang pag-aatopan karon. Kayo. Diyan mapila ka. So karon naman na jud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. Salamat kayo sa Ginoo, agiog. Salamat pud kayo sa nagtabang pinaagi niining hero karon nga akong ginaatop diri sa akong gihimong abo kay pila na ni ka panahon nga akong patindog siya aya pag ginako na atupan tungod kay naay ni tabang sa kuha pinaagi ni Sir Makanas og pinaagi sa nagtabang sa YouTube
nga makaatop mi ang mga pobre kay ang among sitwasyon kay mtang namo kami mga pobre maka na do nami paningkamot pero igo ra gid taon sa among mga pagkaon. Salamat kayo sa supporter niini aning pagtabang sa mga tao nga kabus sama nako ug manginaot ko nga daghan pa ang matabangan nila og dating Salamat kaayo. Salamat.